mga kalapad! Nandito na tayo ngayon sa park. And dito nga, nag-celebrate ng birthday yung ating kabahay na si Chai. And I will grab this opportunity na rin para mag-interview tayo ng ating mga cohort. Let's go! Tanong ako sa'yo. Ano tatanong mo sa akin? Tatanong ko lang, since OFW ka, worth it pa bang mag-work dito sa Japan kung ang palitan ay parang spaghetti pababa ng pababa? Kaya nga, no, pababa ng pababa. Pero kung i-compare mo naman sa Pinas yung palitan, no, worth it pa din naman dito sa Japan. Pero kailangan, kasi di ba yung sahod natin sa, pero yung sahod natin sa Pinas, di ba, mababa. Kung i-compare mo dito sa Japan, medyo okay pa naman, no? Okay ka pa naman. Oo, okay pa naman. Okay pa naman. Kaysa naman yung sahod natin sa Pinas, di ba? Oo. Sabagay, mas okay. Mas okay. Tapos, pero dapat, bago ka magpunta dito sa Japan, kailangan malakas yung loob mo. Diba? True yan. Tama. Thank you, Ate Jury. And Thank you. patay. Tuloy natin itong mga nag-tiktok. Oh my God! Mag-interview ako! Mag-interview ako. At ito mga nag-tiktok ko. Tingnan ako. Worth it pa kang mag-work dito sa Japan. Palitan ay parang spaghetti pababa ng pababa. Para sa akin, sa ngayon hindi. Para sa akin ha. Oo, syempre. Kasi May opinion syempre, tayo. naranasan ko na yung rate na mataas eh. Pero dun sa mga yung babago pang pupunta at wala din naman kasi sa Pilipinas sa stable na work, i-grab nyo na syempre True. kung may pagkakataon naman na Wala kang choice. kung wala kang choice. Ginong. Pero sana Okay pa din yung may sinasahod ka. Yung maliit man siya, At least pero meron. Carry naman, may pangkain, may pampadala sa pamilya, carry. True. Pero sana all, no, naranasan yung ganong kalaking palitan. Kaya nga, Sana all talaga. wala na. Ay, Okay, thank you, Ate Grace. Di ba? Ay, di ba naman tayo dito sa kabila? Halika dito! Ito yung sagot maganda. Tignan mo pati ako, parang kabila ka kami. Ayun, yung tanong ko nga, worth it pa bang mag-work dito sa Japan? Nag-OFW? Or OFW? Kung ang palitan ay parang spaghetti pababa ng pababa. para sa akin, Hindi, para sa kanya. sa kanya, okay lang naman. Bakit? Kasi, oh my God, mamaya, wait lang. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Cut mo yan na. Sabihin mo, nandito kasi yung jowa mo. Oo, kasi nandito yung jowa ko, Oh, kaya diba? worth it para sa akin. Kaya lahat ng mga gustong magpunta ng Japan, isama niyo yung jowa niyo! Ganun yun, worth it pa daw. At kung nakakatulong naman kayo sa pamilya nyo, worth it siya. Tama, tama. Kapag may sahod, worth it. Kaso, hindi ganun kalaki. Oo. Wag na Pero lang. kung compare sa Pilipinas, malaki pa naman siya. ng konti. Totoo. Sa palitan lang ang hindi. Oo. Sana, Yun lang ang tagdan. hindi ko alam. Basta Doon lang yung yun, comparison, no? worth it. Worth it pa din. At least meron, At least diba? merong sahod. Basta at least isama niyo yung jowa niyo. Kasi siya kasama yung jowa. Walang kwenta thank you. Wala tayong Walang nakuha kwenta. dito. Lumipat tayo sa kabila. Wala tayong nakuha dito. Naman tuloy natin. Pero tuloy natin. Hindi guys. Interview. Issue niya. Demo, wala ako masipon. Kaya mo yan. Isang tanong lang natin dito. Yes. Ito yung tanong ko, worth it pa bang mag-work as an OFW dito sa Japan kung ang palitan ay parang spaghetti o pababa ng Naging specific na ako. go. Ano na lang, if you have other opportunities, pag meron kayong plan B, or basta yun, another opportunities, doon kayo, punta sa Japan, kasi mabababa ng palitan. Sa mahal din pati ng bilihin dito. Daming kalsatan din. Yung nakikita ninyo na sa kontrata, na ganun kalaki yung sahod nyo, hindi yan. Almost half niyan, kaltas pa. So, kung meron kayong other opportunities na kaya-kaya nyo doon, like Europe, basta Europe. Yes. Yes. True.
napakagaling ng sagot niya. Sensei ba? Sensei Martin. Sensei ba? Thank you. Sa totoo lang, ano kasi, hindi na siguro. Bakit ba? Kasi biruin mo, ang palitan ngayon, 36 na lang. Oo nga, nakakailan. Diba, 36? Oo. I-times mo yung isang lapad sa 36, magkano na lang yun? Huwag mo na ako ipag-times. Diba, nasa 36, salit na dati for 45. Oo nga. Wala na nga wala, parang kung mag-a-abroad ka, tapos dito mag-aaral ka pa. Oo. Parang American side. Kailangan mo matuto talagang Oo, mag-a-adjust ka Required talaga. kasi yun. Parang ang dami mong pagdadaan. Kaya siguro kung mag-aaral ka lang din, mag-Korea ka na lang. Korea tayo, nandun si Jungkook. Mag-Korea ka na lang, mas malaki pa yung sahod dun. Sa true. Sa true. O tumaas siguro yung yan, okay. Oo. Okay Pero kung ngayon, tourist, no? tourist okay na okay, pero yung dito ka titira, tapos Nagtatrabaho ka. Walang matitira. nakakaiyak. Okay, thank you, madam. Lipat na tayo sa kabila. Nagiinuman sila. Dito naman tayo kay Mami Ren! Huwag kang umiyak. Alam ko nakakaiyak yung palitan. May tatanong ako sa'yo. Eto na nga, worth it pa bang mag-work dito as an OFW dito sa Japan kung ang palitan ay parang spaghetti, bababa ng bababa. Go! Worth it pa, basta andito ang jowa. Sabi sa inyo eh! Kaya isama niyo yung jowa niyo pag pupunta kayo ng pag pumunta Japan. kayo, magjowa na kayo. Oh, Sabi diba? niyo dito. Kahit Nandito mababa. naman si Babe. Thank you, Senpai! Patay ko pinakamaganda ng gawin. Pero mas maganda pa rin ang parang yan. Ito ko nakita mo ito eh. Ito makita mo ako dito sa pinakamaganda ng dalaga dito. Oh my God, dito ka rin. May tatanong ako, ano skincare mo? Ano? Yan. Alam ko na yun? Ay, stick ako. Okay, may tanong ako. Worth it pa ba magtrabaho dito sa Japan sa OFW kung ang palitan ay parang spaghetti, bababa ng bababa? Kasi malungkot, bukod sa malungkot dito, mababa yung palitan. Tama yan. Hindi na nakakabuhay ng bata. Kinakaboy na 5 pamilya. 5 sana yung bubuhayin ko eh. Hindi mo na ako sabi na. Thank you. Kasi maraming dito. Kami papa. Pogi talaga yung pinuntahan niya dito. Pauwi na si Pogi. Okay, thank you. Di ba tayo dito kay Mayora? Patakas pa. Punta tayo sa mga kabahay ko. Ay! Ang tanong, meron naman akong mic eh. Worth it pa ba mag-work dito sa Japan as an OFW? Kung ang palitan parang spaghetti, bababa ng bababa. Tapos masagot. Worth it. Yung regular ko lang na nagtatrabaho. Okay lang yung kahit palayo mo yung mga family mo, basta nasusuportahan mo sa mga basic needs nila. Okay na yan para. Nakakayak. Okay pa rin magtrabaho din. Kahit mababa yung ang palitan. Thank you. Pero sana tumaas, no? Nananawagan kami sa gobyerno. Okay, thank you! Lipat na tayo sa kabila. Ayaw niya. Ate Jack, wala siyang boses eh. Alik. Ate na naman, isa sa mga senpai ko. Uuwi na. At may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Hello? Worth it para sa mga kagaya ko na may sinusuportahan na tawag niyan, gamot sa parents, ganun, worth it pa din. Kaya sa mga inspiring dyan, come here in Japan, di ba? Oh, diba? Pwede ba yun? Oh, yeah. Thank you, Selma. Hindi ko ikakat yan. May tatanong ako sa'yo. Ano po yan? Worth it. Ay, sorry. Worth it pa bang mag-work dito sa Japan? As an OFW kung ang palitan ay parang spaghetti, bababa ng bababa. Para sa akin depende po kumpara sa Pinas. Mas malaki naman talaga dito, pero depende din sa company. Kung maganda yung company na mapapasukan mo, mas maganda. True. Ano nga yung tanong, babe? Worth it pa, babe. Nalimutan yung tanong. Worth it pa naman for me.
Dito naman tayo sa may birthday. Ako nagkakasal. Birthday ka! Ay! Ay po! Nakakabala ko ng wigil. Ayan mo, nakakasama yan sa ano. Wala yun. Ayun, tatanong ko. Totoo ba yung buhok mo? Ayun na nga, dahil birthday mo, may tatanong ko sa'yo. Work it pa bang mag-work dito sa Japan? As an OFW. Next naman natin yung ano. Next natin yung soon to be bride! Sana all! Ayun, may tatanong ako sa'yo. Wakan mo to. Kailan ng kasal? Next year. Uwi na tayo? Tama ko. Ayun nga, ang tanong ko sa'yo, worth it pa bang mag-work dito sa Japan as an OFW kung ang palitan parang spaghetti, pababa ng pababa? I don't think no. What? Kasi parang yung pagod hindi nasulit sa sahod. Ay, sorry. Pero yan. Kailan mag-asawa? Mag-asawa ka na. Asam na lang sa asawa mo. B, may asawa ka naman. B! Sana all. Ayun. Thank you, Miss Lizzie. Ito siya ng wig ng ating soon-to-be bride. Interviewin naman natin sa Miss Cheru. Ang tanong, may jowa ka ba? Meron. Sana all. Huwag naman kayo inggit. Eto ang tanong, worth it pa bang mag-work dito sa Japan as an OFW kung ang palitan parang spaghetti, pababa ng pababa? Mataas? Worth it pa kung wala kang other fallback na work sa Pilipinas. Pero kung may fallback ka, I think better na sa Pinas na lang. Kasama mo pa yung family mo. Kung meron. True. Masaya ka pa, no? Ang ganda ng sagot niya. Ayun, thank you, Miss Cheryl. Magpakasal ka na rin. And good evening mga kalapad. I'm back and nandito na po tayo sa apartment. Nakauwi na po ako galing sa birthday yan. Nakikain po. So ayun, kanina po habang nasa birthday yan po tayo, ako po ay nag-interview. So, ayun. Bago ko tapusin din tong aking video, I also want to share my own opinion about the topic that we asked earlier, which is yung worth it pa bang mag-work dito sa Japan kung ang palitan ng yen ay pababa ng pababa. So, ang opinion ko po dito ay minsan worth it, minsan hindi. Depende yan sa isip natin, no? Depende po yan. So, pero isa lang po yung masasabi ko dyan ay sana dumating yung time na na hindi na natin kailangan pang mag-abroad or hindi na kailangan mag-abroad mga ibang bansa ng ating mga kababayan para lang kumita ng malaki, para lang kumita ng mas mataas kaysa sa Pinas po, no? Na dumating yung time na magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pinas, magkaroon ng mas maraming oportunidad, at babaan nila yung qualifications nila para naman po dun sa mga gustong mag-apply and hindi pasok dun sa qualifications nyo. Minsan po kasi hindi talaga pasok. Masyado pong mataas yung standards ng mga Pinoy, no? Hindi naman po sa pero yun na yun. So, syempre, napipilitan po yung mga kababayan natin tulad ko na mag-apply sa ibang bansa dahil dito po ay hindi ganun kaselan, lalo sa mga kung hindi ka college degree, kung hindi ka basta kaya mo yung trabaho, pwede ka. Sana dumating yung time na ganun na sana dumating yung time na maging ganun sa Pinas para mabawasan po yung mga palaboy-laboy sa daan, yung mawala ng nakakain. So, parang magkakaroon na sila ng sarili nila, o magkakaroon na sila ng trabaho at mas mapoprovide nila yung needs nila and needs ng kanilang pamilya po, no? Sana po dumating yung time na magkaroon ng maraming benefits sa Pinas and yung sahod iayon po natin sa iayon yung sahod based dun sa trabaho natin, no? Para maiwasan na rin yung nababalitaan natin sa ibang bansa na namamatay ng dahil lang sa inabuso ng
ibang lahi, inabuso ng mga boss, yung mga ganun po. Siyempre, hindi natin may iwasan yung ganun. So, kung nasa Pinas po tayo, no, and nagkaroon lang po ng maraming oportunidad sa Pinas na makapagtrabaho yung mga kababayan natin na nasa iba't ibang bansa o yung mga OFW na nasa iba't ibang bansa, na nababawasan yung mga case ng nagsusuicide, namamatay dahil inaabuso ng mga amo, yung ganun po. And nade-depress, nai-stress dahil nalulungkot dahil malayo sila sa pamilya nila. So, ayun lang po yung opinion ko dito. And yun lang siguro yung naiisip kong best way para maiwasan yung or para mas ma-provide natin yung needs ng pamilya natin. Lalo na sa mga hirap maghanap ng trabaho. Napakarami po dyan sa Pinas. Sana po magkaroon ng ganun karaming oportunidad para yung mga walang trabaho, magkaroon na po ng trabaho. At maiwasan na rin yung maraming krimen. Kasi pagka ganyan na na wala silang trabaho, then yung iba po kasi napipilitan na gumawa ng masama. So sana, kung siguro, para sa akin, kung mababawasan lang or mabibigyan lang po mabibigyan lang ng trabaho yung mga yung mga nangangailangan ba, yung gano'n, at bababaan natin yung qualifications natin dyan sa Pinas, siguro mababawasan din po yung krimen na nagaganap po sa Pinas. Ayun lang po yung opinion ko, and ingat po tayo lagi. Bye and see you on my next video. Mwah!